February na naman. Ayan. Anyway, sino po ang patuloy na nagagalak kayo sa Panginoon at patuloy tayo nagpapatuloy sa Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. At ayan, sa umagang ito, ayan, tayo ay dumulog sa Panginoon sa Kanyang salita. At ating simulan po ang ating mensahe sa pamagitan ng panalangin. So let's all bow down our heads and let's come to the Lord in prayer. Our Father in heaven, we thank you, Lord, O God, na sa umagang ito, kami po ay tinipon mo muli sa iyong baysambahan. Maraming salamat, O God, sa iyong pag-iingat sa amin sa buong sanglinggo. Ikaw, O Diyos, ang gumabay po sa amin sa araw-araw, nagbigay ng buhay at kalakasan, ang siyang gumigising sa amin tuwing umaga at nagbibigay sa amin ng panibagong araw, Panginoon. Salamat dahil hindi ka nagbabago sa amin. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay bago tuwing umaga. Ang iyo, Diyos, na habag at awa ay bago rin tuwing umaga. At sa umagang ito, Lord, we thank you for your grace, for your mercy, for your love, Panginoon, sa aming lahat. At sa aming pagdulog, sa iyong salita, aming pong hinihiling na pangunahan mo po kami. Lead us by your Holy Spirit. Give us, Lord, your wisdom and understanding. At dalangin po namin, Lord, na maging pagkain ng aming kaluluwa, ang iyong salita, maging kalakasan ng aming mga spirito, Diyos. Alisin mo po ang mga alalahanin sa aming puso't isipan. Alisin mo po, Lord, ang mga hadlang ng kaaway. At hayaan mo po na makapag-focus kami sa iyong salita. Sa iyo po aming binabalik na maingat ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ayan. So umagang ito ang ating pong topic o paksa ay pinamagatan natin na manatili sa tahanan ng Diyos. Pwede po nating basahin sabay-sabay. Manatili sa tahanan ng Diyos. Ayan, tayo po ay manatili sa tahanan ng Diyos. Sa Psalms 133 verse 1, ayan po, sinasabi diyan na, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. No, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. Sabi po, unity is found in the body of Christ. No, ang pagkakaisa ay matatagpuan natin sa katawan ni Kristo. Ano po yung katawan ni Kristo? Yun po ang church. Sabi niyo, church. Ayan. Unity is found in the body of Christ or in the church, for it is God alone who sets each member in the body as it pleases Him. Na mismo raw po ang Diyos, God alone, who sets each member in the body of Christ. Siya ang naglalagay sa atin, siya po ang nagsasama-sama sa atin, siya po ang nag-unite sa atin. Amen ba kayo ron? Amen? Kasi without God, kalagay ko po magkakanya-kanya tayo. Without God, hindi tayo magkakasama-sama. Amen po ba? But because of God, tayong lahat ay nandito sa umagang ito. Amen po ba? Dahil sa Diyos, tayo ngayon ay nagsasama-sama, nagpupuri, sumasamba. Umawit tayo kanina together in unity. No? Sumayaw ang dance team natin together with the worship team, umaawit at tayo rin as congregation, hinahandugan natin ng pagsamba ang ating Panginoon. All because of God. Amen po ba? Dahil sa Diyos, tayong lahat ay narito. Siya ang tumawag sa atin. No? Sabi nga, we were chosen by God. Sabi mo sa katabi, pinili ka ng Diyos. Ayan. We were chosen by God Himself. No? And He was the one who put us into the body of Christ to become one family. Anong tawag po? God's family. Sabi nga, God's family. Pamilya po tayo ng Diyos. At bilang pamilya, sabi nga, we are
one in the body of Christ. Tayo iisa sa katawan ni Kristo. Bagaman marami tayo individually, but corporately, tayo po lahat ay kabilang sa kanyang katawan. At sabi ni Haring David sa Psalms 133 verse 1, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. Doon po sa unang church, in the early church, sa Book of Acts, makikita natin, literally po, ang mga unang Kristiyano ay nagsama-sama sila. They live together as one community. Sila po ay tumira sa isang lugar, doon po lahat sila sama-sama. They live in harmony, in unity. Sabi ganoon, pinagsama-sama nila lahat ng kanilang resources. At mayroon pong nakatoka sa taga-pamalengke, mayroong nakatoka sa taga-luto, mayroong nakatoka sa taga-serve ng pagkain. No? Doon nga unang tinawag yung mga deacons, no? Na bilang servants o server sa community of God, no? Sa family of God. At doon makita natin, sama-sama sila sa isang lugar, kumakain, nag-worship, at nakabuo sila ng early church community at the time. At napakaganda po. No? But as the time goes by, ay nakita naman natin, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang mga tirahan ang bawat isa. And kahit na nagkahiwa-hiwalay na sila ng lugar, ng places, but still, every worship day, they come together in unity. Sama-sama na nagtitipon, kagaya ng ginagawa natin dito every Sunday. Amen po ba? Kaya sabi dyan, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. But, sabi nga, ang sarap sana kung laging bed of roses tayo. Sabi niya nga, bed of roses. No? But unfortunately, sabi nga, kahit sa loob ng pamilya, hindi naman laging bed of roses. Amen ba kayo? Hindi naman lagi na in harmony or laging in unity. Kahit sa literal na family natin, meron din minsan nagkakaroon ng problema. Ang tanong, sino po sa inyo nakaranas sa pamilya, sa tahanan ng problema? Meron? Ayan, no? Normal po yon. Kasi tayo po ay narito pa sa lupa. Wala pang perfect na family sa atin. At even churches, ay wala pa rin pong perfect churches dito sa lupa. Magiging perfect lang tayo once na tayo ay nandun na sa glory ng Panginoon o nandun na tayo sa langit. Pero wala pa po tayo sa langit, nakatungtong pa tayo sa lupa, kaya we are still imperfect. Sabi mo sa iyong katabi, imperfect pa ako. Ayan, no? May imperfectness pa tayo. Sabi nga, sa kabila po ng magandang layunin ng Diyos, ng pagkakaisa sa kanyang church, dito po sa lupa, ay nagkakaroon pa rin minsan ng problema o hindi pagkakaunawaan sa loob ng churches. At ito po ay kadahilanan na tayo nga po ay makasalanan pa dito sa lupa at tayo ay hindi pa lubos na perpekto. Sabi nga natin sa ating katabi uli, hindi pa ako perfect. Ayan, no? Hindi pa tayo perfect. Magiging perfect lang tayo pag nandun na tayo sa presensya ng Panginoon sa langit. Amen ba kayo ron? At dahil hindi pa tayo perfect, may mga flaws pa po tayo. Sabi niyo, flaws. May mga pagkukulang, pagkakamali pa rin po tayo at kailangan natin tanggapin ang bawat isa as is tayo, no? Kaya sabi pong ganoon, even sa churches sa ating panahon ngayon, marami po ang nakaranas ng problema sa loob ng church. At maging ang mga malalaking simbahan, yung po tinatawag nating mega churches. Sabi niyo, mega churches. No, mega churches, yun po yung mga ang miyembro ay mga libo na, mga 1,000, 5,000, 12,000, no? Yung talagang big churches na sila.
Kahit sila hindi naging exempted sa mga ganitong pagkakataon. Karon din po sila ng mga tinatawag na problema sa loob ng church. At ang matindi, based on history, dito lang sa atin sa Pilipinas, may mga churches na nahati. Sabi nyo nga, nahati. Dahil hindi naayos yung problema. Yung tinatawag na split. Nagkaroon ng split. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa, no? Siguro sa next slide, makikita natin yan. Ayan po, makikita nyo, yung JIL, Jesus is Lord, Fellowship. Nag-split po yan in the early 80s and 90s. At yung naging ka-split po niyan ay naging Jesus Reign Church at Jesus the Anointed One Church na pinangungunahan po yan ni Pastor Art Gonzales. Sa Batangas po yan. Isang napakalaki pong church na po yan, Jesus Reigns and Jesus the Anointed One. Sila po lahat ay galing sa JIL. No? Another example natin is yung Bread of Life. Yan po ay pinangungunahan ni Pastor Butch Conde. No? Napakalaking church din yan sa Maynila, sa Quezon City. At nung nahati po yan, yung naging kahati niya ay yung tinatawag na Crossroad Church. Crossroad Church. Palagay ko parang meron ako nakitang Crossroad Church dyan sa labasan. No? Yan po ay split ng church ng Bread of Life. At kung naalala nyo, merong isang pastor doon. Ano nga ba ang pangalan ng pastor na yun? Hindi, nasa CCF na siya ngayon eh. Ha? Oo, siya. Galing yan dyan siya sa Bread of Life. And then, nung nag-split po, lumipat siya sa Crossroad. And then, nung medyo nagka-problema siya sa Crossroad, lumipat siya sa CCF. Ayan, CCF naman, no? Yung Methodist na tinatawag po natin na denomination, no? Methodist Church, napakalaki po yan na mga simbahan. Nung nag-split po yan, napunta yung iba sa Yemelip Church. No, Yemelip. Yan ay mga denomination naman po. And then, itong matindi, ang Baptist Church o denomination, hindi lang po yan isa na simbahan. Napakarami po niyan. Nung po yan ay nagkaroon ng mga paghahati-hati, nagkaroon po ng tinatawag na Ana Baptist Church, nagkaroon ng Southern Baptist Church, nagkaroon ng Manila Baptist Church, nagkaroon ng Bible Baptist Church, Conservative Bible Church, Reformed Baptist Church, at isa sa mga kilala nating known na Reformed Baptist Church ay ang CCF. Ang CCF po ay nagmula po yan sa Baptist Church. Kaya, yung kanilang teaching at yung kanilang background, more on sa Baptist. So, yan po, no? Binibigyan ko lang po kayo ng ilang halimbawa ng mga malalaking simbahan na nagkahati-hati dahil nagkaroon ng problema. Normally po, nangyayari po ang split ng church kapag may mga leader na umaalis sa church na yan. At ang nangyayari po, kaya nagiging split, may mga iba pong members na sumusunod sa kanila. Nahihikayat nila at naisasama nila at nagsisimula sila ng panibagong gawain. No? At yun nga, ito po ay nagkikreate ng pagkahati sa loob ng church. Kaya sabi ko nga kanina, walang perfect church. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Kahit saan tayo pumunta malaking church, minsan, akala natin, perfect church sila kasi ang dami nila, ang laki nila. Pero sa totoo, may mga problema rin pong kinakaharap, maging ang malalaking church. No? At ito ay makikita natin based sa mga nangyari in the past. Ayan. So ngayon, ako personally, doon po sa pinanggalingan namin church, nung ako ay kabataan pa, sa Mandaluyong, no?
Meron din po akong kilala na isang pamilya na kung saan lumaki lahat sila sa simbahan at doon sila inalagaan ng pastor namin noon. Tinuruan po sila, trainain po sila, at binigyan ng privilege na maging part ng leadership, makapaglingkod sa loob ng church. Doon po sila ginamit ng Panginoon, minahal po sila ng pastor, ng leaders, ang buong kongregasyon. Pero nung dumating po yung panahon na nagkaroon ng misunderstanding, hindi pagkakaunawaan, ang nangyari po yun ay, sad to say, umalis po yung pamilya na yun. At yun nga, nagkaroon ng iba na nakasama sila, sumama sa kanila, at napunta sa ibang malalaking church. Yung pong mga ganoong experiences, kwento, ay hindi po para atin pong i-judge sila o hatulan, kundi upang turuan po tayo ng malalim na aral tungkol sa pamilya ng Panginoon. Sabihin po natin, pamilya ng Panginoon. Sabihin natin, tayo ay pamilya ng Panginoon. Okay? We are family of God. At sabi pong ganoon, ang pamilya ng Panginoon ay binuo ng Diyos mismo. Amen ba kayo ron? Siya ang tumatawag, siya ang pumipili, siya ang nagliligtas, at siya rin ang nagbubuklod-buklod sa atin, sa tahanan ng Diyos. At sabi pong ganoon, tinipon niya ang lahat upang bumuo ng isang pamilya. At yun ay ang pamilya po ng Diyos. Maihambing din natin po ang family of God o ang church sa ating mga lokal na pamilya sa tahanan. Kagaya sabi ko kanina, may mga similarities, may mga paghahambing o may mga paghahalintulad ang church sa ating tahanan, sa ating bahay. No? Kasi sa bahay, family rin tayo. Amen po ba? Hello? Meron tayong tinatawag na buong family, meron tayong tinatawag na broken family, meron tayong tinatawag na functional family, meron tayong tinatawag na dysfunctional family. Amen ba kayo? Hello? Ba't tahimik kayo? Andiyan ba kayo? Amen. Yun yung mga minsan na may isip natin tungkol sa pamilya. May mga pamilya na maganda. Role model, no? Parang mga pamilya na parang pag tinignan natin, walang pintas o kapintasan. May mga pamilya naman na malayo pa lang, alam mo na, hindi okay yung pamilya. Andun ka pa lang sa kanto, naririnig mo na yung sigawan at awayan, no? So may mga ganong family po. So sa pamilya ng Diyos, pwede nating ihambing yan. Minsan, no? Hindi naman yung specific lahat. Pero sabing ganon, may mga problema rin dumarating sa bawat pamilya at kung paano po inaayos ito sa loob ng tahanan, ganon din naman dapat ng pagsasaayos natin sa pamilya ng Diyos. Amen po ba kayo? Next slide, sabi po dyan, may mga alituntunin na dapat nating tandaan. Sabihin nga po natin, ang alituntunin na dapat natin tandaan. Number 1 po, para tayo ito'y makatulong, para in harmony po tayo lagi, kapag may hindi pagkakaunawaan, ang tamang tugon po ay paglapit at hindi ang paglayo. Basahin nga po natin sabay-sabay. Kapag may hindi pagkakaunawaan, ang tamang tugon ay paglapit at hindi paglayo. Sa Matthew 18 po, verse 15, sabi doon, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. No, kapag daw po mayroong hindi pagkakaunawaan o may nagawa ang isang kapatid o sister, brother na mali against us, mas mabuti raw po na lapitan, kausapin. Sabi niya, lapitan at kausapin. Ayan. At pag-usapan kung ano po yung
hindi pagkakaunawaan. Mas mabuti yung paglapit, pagkausap, no? Communication ba? Sabi nga, communication. Sinasabi po na walang hidwaan na hindi naayos ng pag-uusap. Amen ba kayo? Kung nga yung mga malalaking bansa, mayroon tinatawag na diplomatic way ng pag-solve ng problem. Hindi lahat dinadaan sa dahas, hindi lahat dinadaan sa military na solution, no? Bago dumating doon sa military, doon sa gera, meron munang pinapadala mga ambasador. Nag-uusap-usap muna para sa mapayapang pamamaraan. Ganon din, sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, kailangan merong pag-uusap. Sabi niyo pag-uusap. Ayan, merong communication. Sabi po, point number one natin sa letter A, basahin nga po natin, sa pamilya, hindi tumatakbo, palayo sa problema. Ayan. Number 2, inaayos, hindi pinapalala. Number 3, pinipili ang usapan, hindi ang pag-alis. So very basic po yan, kahit na sa pamilya natin, mas maganda yung hindi tinatakasan ang problema. Amen. Meron po yung iba kasi pag nagka-problema, tatakas. May mga anak na kapag napagalitan, may mga anak na kapag na-sermonan, tumatakbo, umalis ng bahay. Nakikitulog sa mga barkada. Hello, andyan ba kayo? Meron bang gumawa nun sa inyo nung araw? No? Pero iba, gano'n eh. Kapag di ko gusto yung sa bahay, parang lagi na lang ako pinapagalitan. Hindi muna ako uwi. Doon muna ako sa kaibigan ko, sa barkada ko. Ayan. Parang yung iba sa inyo, mayroong gumawa nun eh. No? Sa pamilya daw po, hindi tumatakbo palayo sa problema. Number 2, magandang inaayos at hindi pinapalala. Amen ba kayo Ram? At yun ay sa pamagitan ng pag-uusap at komunikasyon. Pinipili ang usapan at hindi po yung paglayas o pag-alis. Kasi pag umalis yung anak, walang pag-uusap, anong mangyayari? Kakaroon ng miscommunication, ng gap between the individuals. Ano po? Next slide, ang sabi po, basahin natin sabay-sabay. Ang simbahan ay tahanan at ang nasa tahanan ay inaayos at hindi iniiwan. No? Kagaya sa ating bahay, sa tahanan ng pamilya natin, mga anak natin, ayaw natin na aalis sila, lalaya sila o iiwanan nila tayo. Walang magulang na papayag yung kanyang anak ay umalis at iwanan ang tahanan. Amen. Ang gumagawa lang minsan, malakas ang loob niyan, yung mga anak na nagre-rebelde. Yung mga anak na galit minsan sa magulang o sa mga kasama sa bahay. Ganon din. Sabi po, ang simbahan ay tahanan at ang nasa tahanan ay, inaayos. Sabi nga natin, inaayos. At hindi iniiwan. Sabi mo sa iyong katabi, ayusin natin. Huwag iiwan. Amen. Next, number 2 po, o letter B, hindi tao ang pinaglilingkuran natin, kundi Diyos. Amen ba kayo ron? Tayong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Colossus, chapter 3, verse 23, do everything as unto the Lord. Gawin natin ang lahat na parang ginagawa natin sa Panginoon. So maging ang ating relasyon sa bahay, relasyon sa church, gawin natin lahat ito na ginagawa natin sa Panginoon. At isa pang verse ay ang Hebrews 12 verse 2 na nagsasabi po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin tayo sa Panginoon, Hesus Kristo. Siya po ang may akda ng ating pananampalataya
At siya rin ang tatapos ng pananampalataya sa ating buhay. Siya nagbigay at siya rin po ang kukumpleto ng ating pananampalataya. Next slide po, sabi, ang tao po ay nagkakamali. Kung sa tao lang tayo nakatingin, ay siguradong matitisod tayo. No, basahin nga natin sabay-sabay. Number 1, ang tao ay nagkakamali. Kung sa tao lang tayo titingin, siguradong matitisod tayo. Ang pastor ay napapagod at nasasaktan din. Number 3, pero ang calling natin ay mula sa Diyos. Kung tao ang basihan, mabilis tayong titikil. Pero kung Diyos, mananatili tayong tapat. Ayan po, no? Sabing ganyan, paalala, tayong lahat ay may nagagawang pagkakamali. Wala nga pong perfect sa atin. Wala pang nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. No? Sabi nga ng Romans 3 yan, na all have fallen short of the glory of God. Tayo lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, alam natin, hindi pa tayo perfecto. Kaya kung tayo titingin daw po sa tao, may tendency, matitisod tayo. Ayan, kasi yung tao ay nakakagawa pa rin ng mali. Amen po ba? Ayan. At sabi po, ang pastor ay napapagod din at nasasaktan din. Why? Kasi tao rin ang pastor. Amen. Andiyan ba kayo? Hindi po Superman ang pastor, hindi Wonder Woman ang pastor, hindi superhero ang pastor. Tao lang din. Ayan. Kaya number 3, sabi, ang calling natin lahat ay mula sa Diyos. Siya ang tumawag sa atin, siya ang nagtipon sa atin, siya ang buklod sa ating lahat. Kaya kung sa tao po tayo daw babase o titingin, mabilis po tayong titikil. Sabi niyo, titikil. Pero kung sa Diyos, mananatili tayong tapat. Amen po ba? Okay, next slide. Sabi, ang tunay na lingkod ay hindi sumusuko dahil sa sakit. Ibig sabihin po yung sakit niya yung sakit ng kalooban, hindi yung physical na sakit. Kundi sabi, dahil ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Diyos at hindi ang kanyang emosyon. Sabi niyo, emosyon. Ayan. Kahit ano raw po ang sakit na naramdaman natin, ay kailangan natin itong pagtagumpayan dahil hindi tayo sa tao naglilingkod kundi sa Diyos na ating tagapagligtas. Totoo po na nasasaktan tayo pero pwede nating idulog yan sa Panginoon, ihingi ng paghihilom, ihingi ng tinatawag na, ano ba yun, sa Ingles? Healing. Yan. Sabi nyo nga, healing. Lahat naman ng sugat, gumagaling. Amen. May alam ba kayong sugat na hindi gumagaling? Sa diabetes lang po yan. Mga diabetic. Ayan, meron ba mga diabetic dito? Ayaw umamin, no? Pero, yun lang ang sugat na hindi gumagaling pag diabetic ka. At lalo na, pag sa paa ka, tinamaan ng sugat. Kaya, mga may diabetes po dyan, paalala. Huwag ingatan niyo yung paa niyo. Huwag masugatan. Huwag masugatan. Pero, ito, balikan natin, yung topic natin, na sabi po dyan, ang lingkod, tunay na lingkod ay hindi sumusuko dahil lang sa sakit o sa emosyon o yung sa feeling ba, oy, natisod ako. Ay, na-offend ako sa iyo, kapatid. Hindi na ako magsisimba. Lipat na ako ng simbahan kasi parang di ko gusto yung sinabi mo sa akin. Di ko gusto yung pinakita mo sa akin na kilos. Ayan, no? Kailangan daw po natin pagtagumpayan kasi hindi naman tayo sa Kanya o sa tao naglilingkod kundi sa ating Diyos. Amen po ba kayo, no? Okay, next slide. Basahin natin sabay-sabay. Kung saan ka pinalaki. Ayan. Kung saan ka pinalaki, doon ka tinawag ng Diyos na magbunga. Ayan.
Okay. Sabi ng Psalms 92 verse 13. Basahin po natin. They that are planted in the house of the Lord shall flourish. Sabay-sabay po. 1, 2, ready? They that are planted in the house of the Lord shall flourish. Sila daw po na itinanim sa tahanan ng Diyos ay mamumunga. Para inihambing sa punong kahoy na kapag itinanim at ito'y lumago, ito ay darating ng panahon mamumunga. At kung saan daw po tayo tinanim ng Diyos na church o na pamilya, doon tayo tinawag ng Diyos para mamunga. Amen ba kayo ron? Number 1, next slide, sabi, hindi aksidente ang church family mo. Sabi mo, sabay-sabay, hindi aksidente ang church family mo. Hindi po tayo accidentally na napunta rito. Hindi, meron ba tao napunta rito ngayon na naligaw lang? Parang, hindi mo alam, ba't dito ka bumagsak sa church? Lahat po ay may purpose. Amen. And I believe na lahat tayo ginaid ng Panginoon para makarating sa kanyang bahay, sambahan. Dahil nga tayo unang-una, pinili ng Diyos. Pangalawa, tinawag ng Diyos. Pangatlo, niligtas tayo ng Diyos at pinagsama-sama tayo ng Diyos. Kaya hindi po aksidente na tayo ay nasa church family natin. Even before daw po na pinanganak tayo, may plano na ang Diyos sa buhay natin. Bago pa tayo lumabas sa mundong ito, meron ng nakaplano ang Diyos para sa atin. Alam na niya na tayo ay kanyang pipiliin. Alam na niya na tayo ililigtas niya. Alam na niya na tayo ilalagay niya dito sa church. At alam na niya na tayo magpapatuloy at tayo ay maglilingkod sa Kanya. Sabi po riyan, number 2, basahin natin, nilagay ka ng Diyos sa tamang lupa. Ayan. Alam niyo ba na yung tanim, pagka inilagay mo sa maling lupa, hindi ito tutubo at hindi rin ito mamumunga. Amen ba kayo ron? No? Kaya nga yung mga nagtatanim, lalo na yung mga farmer, gumagamit sila ng mga fertilizer. Gumagamit sila ng mga pampabunga sa kanilang mga pananim. Maging palay man yan, maging mga gulay man yan. Ang disadvantage lang mga kapatid, lahat ng pagkain natin may fertilizer. Kumbaga lahat ay may chemical na. Andiyan ba kayo? Yun lang ang disadvantage. Totoo nga, natutubo, mamumunga, mabilis yung mga pananim. Kaya lang, ini-sprayan nila yan ng mga kung ano-anong chemicals. Yun lang yung nakakasama sa kalusugan ng tao. Pero, yung point natin dito is nilagay tayo ng Diyos sa tamang lupa. Sa church, sa tamang church. Hindi tayo nilagay ng Diyos sa kulto. Sabi niyo kulto. Alam niyo yung kulto, yun yung nagtuturo ng mali sa Bible. Yung kulto, yung relihiyon na nagtuturo na hindi Diyos si Kristo. Yun yung relihiyon na nagtuturo na maliligtas ka lang kung ikaw ay gagawa ng mabuti. Yun po yung mga kulto. Yung kinakailangan na paghirapan mo yung kaligtasan mo. Ikaw ang magligtas sa sarili mo. Yun po yung mga kulto na paniniwala. Pero tayo, dinala ng Diyos sa paniniwalang Kristiyano. Amen ba kayo? Paniniwala na nakabase sa Biblia. Paniniwala na kung saan walang ibang kinikilala at itinataas kundi si Yesu Kristo na Diyos at tagapagligtas. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? Hallelujah! Nilagay tayo ng Diyos sa tamang lupa. Number 3, sabi, kapag umalis sa lupa na kung saan ka tinanim, ay hihinto ang iyong paglago. Totoo po yan. Literally yan, alam niyo yung tanim, o yung halaman, o gulay, o ano man yan. Subukan yung itanim. And then after 1 week,
ilipat nyo, bunutin nyo, tapos ilipat nyo sa ibang lugar. Tanim nyo uli. And then, maybe after 2 weeks, bunutin nyo uli, lipat nyo uli sa ibang lugar. Ano mangyayari doon sa tanim na yon? Palagay nyo lalago? Tutubo, ano ba yon? Magpo-flourish ba yon? Malalanta po yun. Malalanta. At mamamatay. Kasi hindi design sa itinanim yung tatanimin mo, bubunutin, tanim, bunot, tanim, bunot. Ganon din, sabi sa ating point number 3, kapag umalis sa lupa, na kung saan ka tinaniman o itinanim, hihinto ang iyong paglago. Pwedeng huminto ang iyong paglago. Merong effect po yan. Next slide, sabi, basahin natin sabay-sabay. Hindi tayo tinanim ng Diyos para malipat-lipat, kundi para lumago at para mamunga. Ayan po. Tinanim tayo ng Diyos sa isang lugar para tayo ay tumubo at mamunga. Para tayo ay magdala ng bunga sa paanan ng Panginoon, bunga ng kaluluwa, bunga ng mabuting, tawag ito, kalooban, yung gifts of the Spirit, bunga na kung saan magbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Sa verse o chapter or book of John 15:4, sinasabi po ron, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isa sanga na malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, ang keyword doon na lagi nating naririnig ay manatili. Sabi niya, manatili. No? Abide sa Ingles, sa King James Version. Manatili. Stay put. Diyan ka lang. Huwag kang paalis-alis. Huwag kang bunot, lipat, stay ka lang. Manatili. No? Then next, slide natin. Basahin po natin sabay-sabay. Ang tunay na maturity ay nakita sa panahon ng hindi pagkakasundo. Tunay daw po maturity ay nakita sa panahon hindi pagkakasundo. Ephesians 4:2 sabi, be completely humble and gentle. Be patient and bearing with one another in love. Sabi nyo, in love. Ayan. Maging mapagpakumbaba daw po tayo, mahinahon, maging mapagpasensya, at bear one another in love. Sabi po dyan, maturity is not shown during worship. Sabihin nga natin, maturity is not shown during worship. Ayan. Akala natin kasi yung mga tumatayo dito sa harap, sila lang yung matured. Hindi po yun ang sukatan na maturity. Hindi yung pagsabi mo, sana mapunta rin ako dyan sa harap para maging matured na rin ako. Andiyan ba kayo? Kasi bakit? Sabi po riyan, hindi nakikita o makikita sa galing kumanta, sa galing tumugtog, or sa galing sumayaw, at maging sa galing magsalita sa pulpito ang maturity. Andiyan ba kayo? Makikita natin po ang maturity pagdating ng panahon na hindi pagkakasundo. Pag nagkaroon ng conflict, sabi niyo nga conflict, doon lumalabas yung maturity pag may conflict. Sabi po dyan, maturity is shown kapag may conflict o may tampuhan, may conflict at may hirap. Diyan masusubok kung kaya natin magtiis, kaya natin magpakumbaba, kaya nating, sabi nga, ma-adjust sa sitwasyon. Ayan, maturity is shown kapag may tampuhan, may conflict at may hirap. Dito makikita paano ba natin i-handle ang sitwasyon, paano ba tayo mag-react. Tayo ba ay, sasabog? Tayo ba ay sisigaw? O tayo ba ay aalis? Ano po yung reaction? Doon na po makikita ang maturity natin sa Panginoon. Sa ating reaction sa problema at kung paano natin ito i-handle nang naayon sa salita ng
Diyos. Now, siyempre kapag may mga action tayo o words tayong nasabi na out of emotion o galit, let's just be sure na kapag kumalma na tayo, nagbaba na yung emosyon natin, marunong tayong humingi ng tawad. Amen. Yun yung mahalaga, no? Na kaya nating ipagpakumbaba yung sarili natin kung nakagawa tayo ng mali. Pwede tayong humingi ng tawad, humingi ng sorry, humingi ng paumanhin sa sino man na ating na-offend. Amen po ba? Yun yung mahalaga doon. Yun yung nagpapakita ng maturity, mga kapatid. Next, sabi po, number 3, hindi nasusukat kung kaya ba natin magpatawad, dito pala nasusukat kung kaya ba natin magpatawad, magpakumbaba at magpakahinahon. Kasi kung di natin kaya magpatawad, magpakumbaba at magpakahinahon, ay ipanalangin po natin yan sa Diyos. Na hilumin niya ang sugat sa ating puso at huwag tayong basta-basta na aalis lang, na nagtatampo o nagagalit. Let's pray. Wala pong hindi kayang gawin ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. Amen ba kayo? Now, prayer, sabi nga, can change everything. Prayer can change people. Prayer can change attitude. Amen po ba? Hello? Kaya sabi nga, panalangin tayo. Kung mahirapan tayo, manalangin tayo. Next slide, sabi po, nasusukat ang spiritual maturity hindi po sa talento, kundi sa character. Basahin nga natin uli, sabay-sabay po. Nasukat ang spiritual maturity hindi sa talento, kundi sa character. Yung character po, alam naman natin yan, no? Yung pag-uugali, yung pananalita at mga kilos. Next slide, sabi, kahit umalis ang ilan, nananatili ang puso ng Diyos para sa kanila. Amen po ba? Yan, sabi po ng Luke 15 verse 20, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. Yan po yung istorya ng alibughang anak, na kung saan lumayo siya, pero bumalik siya sa kanyang tatay. At ang tatay niya ay bukas palad na tinanggap po siya. At pinatawad at ibinalik ang karapatan bilang kanyang anak. So sa ating pong point number 1, sabi, basahin natin sabay-sabay, hindi kaaway ang mga umalis. Ayan, kapatid pa rin po natin sa Panginoon. Ang puso ng Diyos ay laging bukas, naghihintay ng pagbalik at paghilom. Gayon din naman, number 3, ang church ay laging bukas sa mga umalis, naghihintay ng pagbalik at paghilom. Amen. Next slide, sabi po, tahanan ang simbahan. Basahin natin sabay-sabay po. Tahanan ang simbahan, hindi kulungan. Kung aalis sila, ipanalangin. Kung babalik sila, yakapin at tanggapin. Ayan. So, tandaan po natin, tayo ay tahanan. At kung may mga problemang tumarating sa ating church, ito po yung ating paninindigan. Ito po yung ating stand, no? Babalik, iyayakapin at tatanggapin. At sa pagtatapos po, sa ating conclusion, sabay-sabay nating basahin, tayo ay pamilya. Minsan may tampuhan, minsan may sakit, pero sa pamilya ng Diyos, laging may pag-asa. May pagpapatawad, at may pagkakaisa. Kung may nasaktan, kausapin. Kung may lumayo, ipanalangin. Kung ikaw ay magdadalawang isip, manatili. Ayan. Sa tahanan ng Diyos. Tayo po yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nagpapaalala sa amin, hindi pa po kami perpekto dito sa lupa. Kami po, Diyos, ay naghahangad lamang
na maglingkod sa iyo habang naririto sa lupa. Naamin po namin na may mga pagkukulang at pagkakamali pa rin kami nagagawa at humihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. At nawa, kami po ay iyong patawarin at buklodin ng iyong pag-ibig. Aming dalangin, O Diyos, para sa aming pong pamilya dito sa church, na patuloy mo kami, O Diyos, pagkaisahin, buklodin ng iyong pag-ibig at ng Espiritu. Aming ding dalangin, Lord, sa mga kapatid namin na hindi na namin kasama ngayon, na naway patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang pangunahan, patuloy mo sila, O Diyos, na pagpalain sa kanilang mga buhay. Aming dalangin, Lord, na manatili ang bawat isa una-una sa iyo, Panginoon, at huwag lumayo, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga buhay, hawakan mo, Diyos, ang aming church, at aming pong pinagkakatiwala sa iyo ang paglago namin, spiritual. Ikaw ang manguna sa amin, mangusap, at dalangin namin na kami lahat ay mag-mature, Panginoon, sa pananampalataya. Binabalik po namin sa iyo ang pasasalamat, papuri, sa matamis na pangalan po ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.